Tatak Remolyo, Lupad Negros Oriental, level up Dumaguete City. The way is Douglas Nazareno via Breaking News Media. And ito kayo mga issues na lamigitan ang administrasyong Remolyo. Muna gitawag mga kaigsunan sa right now mga kaigsunan. I am at the Boulevard and kaning diring dapit sa Boulevard mga kaigsunan. Muna siya katong wala pagibutang ang shoreline protection mga kaigsunan. So as you can see mga kaigsunan, on that side muna siyang Pantawan. Oo. Then you see how close it is ang diri dapit sa Boulevard mga kaigsunan. Makita nimo nga karon layo naman gani ni, pero makita nimo unsa madaot ang waves. So diri gud maabot kay mo man ang Pantawan. And on the other side sa Pikas mga kaigsunan, diha dapit ang Pantawan. So pagkit lantaw ninyo diri mo ni ang Boulevard. So dool kay ang dagat, di ba? No? Then kita ninyo guba gud kayo ang pathway and everything. Kumikan kay dali ra gyud mo abot ang dagat. So wala gud ni siya shoreline protection mga kaigsunan. So in comparison sa ilahang pag-ingon nga, anyway, naduna ni siya project mga kaigsunan na i-extend ni na tungod ni sa Dumaguete or sa Pantawan 1. This thing will be extended that far and it will be moato po ni siya paingon sa to Pantawan 2 para aduna gud na siya shoreline protection ug dili gud moabot ang dagat diri tapit sa island. So giplanuhan magud siya mga kaigsunan kay para mangguni siya nga kung ay maglakaw-lakaw, dili po mo bother o it will be a wider space so daghan pa kay mabutang na mga projects daghan kay mga projects, mga bangko aron mas daghan kayo masuroy diri sa Pantawan. So you can see mga kaigsunan na kaning Boulevard until now aduna pagyapoy paghuna-huna ang ato ang mayor sa pag-improve ani nga Boulevard. Naabutangan gyapon na siya apart from pag-improve sa view, butangan pag yun siya og shoreline protection. So dako kay ni katabang kung dako kayong balod. So mao na siya mga kaigsunan. And other than that, many other projects that give really an impact. And hantod sa hantod magamit ko that will be useful to the people of Dumaguete. So maingon mo nga ngano man gud sige ang Pantawan o ngano gud sige ang Boulevard ang akong gipakita. Kay gikadudahan man gud ni before dakan man kayo gasupak ani. And this was the main mo man gud ni supakan sa mga environmentalists and other universities sa Dumaguete that kita wala igorata mag-uyon-uyon na nila without knowing the main reason why Mayor Ipi thought about this kind of shoreline protection. And everybody knows of how it evolved. So ang kanimanggong Pantawan dakan man kay makakita mo sakay ka eroplano mo balik ka sa Dumaguete makitaan mo nimo ning Pantawan. And kana pong magsuri-suri ka sa Dumaguete, you end up magsuroy ka sa Pantawan. So maingon ko lamang nga ako gunay percent para ipakita ninyo mga kaigsunan kung unsa ang klaseng or how Mayor Ipi thinks and how it developed Dumaguete para sa mga young, para sa mga small vendors, and also how people are enjoying. See? Kita ninyo, no? Daghan kay gasuroy diya sa Pantawan. And it started out being a shoreline protection and it developed kay kani manggod kuna-una si Mayor Ipi manggod. Daghan kayo gaingon nga dihara. Pero it's not like that dihara. He has more to where he started from. And daghan kayo gasupak labi na karon kay duol man pod ang midterm elections. So wala gud na sila lain mahuna-hunaan. Pero ang mga katawhan manggod diri sa Dumaguete City can see of kinsa na administration has given Dumaguete or has boosted up Dumaguete. And that is the administration of Mayor Ipi Remolyo. During the time
that Mayor Epe started, daghan kay problema ning Dumaguete. For in fact, ultimo ang iyang giatraka gyudaan, no, gihinay-hinay na sa daling istorya, no, we won't go into details, no, make it as simple as possible. Sa daling istorya, iyang gipang-solve ang mga problems. Now, aduna po'y wala na solve or is still being solved. So kung atong ihunong, no, atong ihunong ang iyahang mga, or dili ta mo pili sa gipili niya para ipadayon ang mga projects niya or mga programs niya, kung saan na lamang na pagpadayon. Kaning uban bitaw, di put their 2 cents worth na dali kayo kung sila mo pungko. Pero ano man mga kaigsunan, katong sila gapungko mga kaigsunan, wa man pud sila nahimo. There were problems that time that the city was encountering, and it has been solved by Mayor Epe Remulyo. And why only now do they want to come back? Ambi kay nangayon ng mga problema, and they say they can do better. Why didn't they do better when it was their time? Kay kabalo ka nga ng mga kaisunan, kay wala man na silang hunahuna ang pagtabang sa mga katauhan. Only now kay nangilalhan sila sa mga butar, muna gaparon ingnon na sila o pagawa sa ilahang mga plano nga kung imo huna-hunaon, mas una pa si Mayor Epe nakahuna-huna ng mga planuha. Like improving the market. Naana na si Mayor Epe ang nagahuna-huna. Dayon, pabutang ko traffic lights. Everything is still in the hand. You can check everything out. Ang iyang mga plans and naana na. But during his time, wala siya kaplano na. Kay nga man, nakita na niya, nanindot niya yung Dumaguete, basta inaanaon pagplano. That means na wala ko niya. He has no vision. No, Kong has no vision nga punsaon niya pag-improve sa Dumaguete that time. Now, he sees, he's a congressman, he sees na what ay nindot man yung Dumaguete. Maayo man yung Dumaguete atong inanaon di ay. So, ganahan siya mo puli. Kaya nasolve naman ang uban mga problema. And other problems are still being solved. Kaya wala magunang gilikayan ni Mayor Epe Remulyo. Nagsugod siya na adunay daghang problema ning Dumaguete. Iyang i-solve. Naabot naman ganitag second class city. Naabot ganitag second class city. Kay tungod man gud mga kaisunan, ang iyang hunahuna ra para sa kayuhan sa mga katauhan. Then moingon ang uban, wala man guna para sa kayuhan sa mga katauhan. Kay ang isa iyang hunahuna, dili man na maong katauhan. Ngano man niyon mo dili maong katauhan? Ha? Na makita man gud nato mga kaisunan na ma-improve ang Dumaguete. And it is not only known mga kaisunan nga nang pag-improve sa Dumaguete, gianhin na siya sa uban mga lugar sa Pilipinas, gipangutana lagmit kay kinsa man yan ni siya man gud naka-improve sama sa pagkuha na ning MRF or material recovery facility. Diha magud mga kaigsunan ang basura sa syudad, diha na siya dalon. Dayon sa pagdala, adunay process na maagian na magama po na siya mga plastic chairs, magama po na siya hollow blocks and other materials. Di ka na sa basura. So ingon na mga kaigsunan, gianhin siya. For in fact, katong taga Siquijor, a place in Siquijor, ni anhi dire kay nang lantaw, nag-studio kung nag-abot nganong nakaabot man tangingon ana unsang may mga ideas ni Mayor Epe Remulyo na pwede po na nila ibutang sa Siquijor, pwede po na nila i-adapt sa Siquijor. Pero during his time of Kong when he was mayor, aduna ba nahitabo ingon ana mga kaisunan, making it as simple as possible to think about mga kaisunan. Wala aduna dagway na si mga awards, but ang iyang mga gipanghimo, has it given an impact? Has it made Dumaguete known? Maybe in some way, but compared to now, Dumaguete has really improved. Now, kung dili i-continue ni mga kaigsunan pagkalisura, lisod na gyud kayo, mahimo na gyud ta, wala. We are already there. From third class, we are already second class city. Now, if we back down or muwala na, kay gumikan mo pasaga na lamang tag pili, na dili magpadayon sa mga projects ni Mayor Epe Remulyo, unsaon na gud lamang. Dili nato hunahunahon mga kaigsunan kay nadungog man, nagkahatag na siya mga kwarta, gahatag na siya mo na sikong. Dili nato na siya yung na sadin or kadyot lang ang kalipay. Kung dili anha ta sa makahatag o mga projects na makahatag or makapadayon sa mga projects ni Mayor Epe Remulyo
na makahatag og progreso, makapaangas sa ekonomiya muna ato ang pilion mga kaigsunan. Kay budlay na mga kaigsunan kung mag-usik-usik pag ta. Mag-usik-usik ta sa tumboto, tulo ka tuig na magserbi ning wala pod siyang hunahuna. Ngano mayon kag wala sa hunahuna? Ngano karon pa siya nakahunahuna? Gato siyang time wa siya kahunahuna. Labi na adunay mga istorya na nagdungga na nagpagawas yung mga kwarta. No? Although na iyahang kwarta, gikasing-kasing daw niya ang paghatag. Siyempre maghuna-huna na sa unahan makabawi ko ani. Ingon ana na madahan. Ingon ana gud siya. Maghuna-huna man gani ang milyonaryo. Samot ang maghuna-huna man gani ang mga traditional politicians. Samot siya naga traditional kung siya na politician in his way. So mao na siya mga kaisunan na dili nato nga ikuan ang atong kaugalingon, ang ato ang pagbuta, dili nato isayang. We need someone like Attorney Dio Remulyo who can continue the projects of Mayor Felipe Antonio Remulyo. Kaya nga no, as what I said, progress is at the end. Atong i-level up pa ning Dumaguete. Nag-angat naman ganita kay Kalupad, i-level up pa yun nato. Then atong pilion puhon for Vice Mayor si Councilor Carissa Tolentino Magsino. Then mo pili po sa mga konsehales si Councilor Gigi Esmeña. And apart from that mga kaisunan, aduna pa si Councilor Ray Lindon Lawas, si Mr. Clark Labi, si ang maghunahuna sa mga batanon, no, former Councilor SK President si Mr. Renz Masyon. Mga kani sila mga kaisunan, they're for the good of Dumaguete. How sure are you they're for the good of Dumaguete? Siyempre naman, ila man guni gipaglaban ang mga projects sa Mayor Ipe, kaya nakita man nila, kay Ipe man guna sila. Dili na singon kay Mayor Ipe guna sila. Kani man guna sila mga kaisunan. Kung wala ko lamang sila nagtiglaban, unsa daw lamang, what will be of Dumaguete right now? Will be like before. Do you want to be stuck like before? Siyempre kita tanan, we are a growing city. People that are daghan kay gapuyo na dire. We are already expanding to mga far out barangays na, mga lagyo na mga barangays kay tungod manggon nagkuha ng Dumaguete. And aduna man dili ra gud na improve kun dili ang Dumaguete progresibo na ang Dumaguete safety. And also giabaga na sa ato ang mayor sa Dumaguete na si Mayor Felipe Antonio Remulyo. Daghan na kayo ganahan mo do business here. You can see it. Everything has improved. For in fact, you see mga tao, daghan na kayo gatafok tara, wow na siya mga kaigsunan. They are really happy people. They are really enjoying dere ang shoreline protection, Pantawan, Boulevard. Dakan makay-enjoy dere pero dili sila kaduol dere basta dako kay mga balod. Pero improve man ni Mayor Felipe Antonio Remulyo katong ipakita ninyo katong naguba sa katong naguba nga pathway, it'll be fixed. Daghan na po kaayo magsuroy dere mag-enjoy. See, makita nato. Kataw-anay sila, ga-enjoy sila. This is the Dumaguete we want. Adunay progress. Mga programs, mga projects give out progress. This is the kind of Dumaguete that is good for the future. Dili ka na magpundo rata sa kinaraan. Kunya, may igora mag-istorya, perti man siya mo istorya. Sikong, perti kayo mo istorya, perti kayo siya mga plano, perti kayo mo twist o mga kuan. Pero may lamang visionary siya ba? Ado na siya vision niya. Unsa may nahimo ato sa una? Ay kay sa una man na mo improve na. Ngano karon pa man siya mo improve? Ngano karon pa man siya mo hisgot og improvement? Kay dool na ang eleksyon? Next year na? Di po, bali pong lisura po na mga kaigsunan, di ba? It is really hard to trust a person that di ka nakadito, kunya wala po kayo nakitaan, may padayon lamang mo pili tagtao na makapadayon sa mga projects that make a boost, projects with impact, projects that can be until the future. Mga ligon, mga proyekto, makaabot pa sa inyong hantod sa hantod. Bisag sa future of the youth, tanan makamit na.
Manay ato ang bulungon mga kaigsunan. Dili ta mo ingon nga kung ano na ihatag dawaton. Pero sa pagpili gud, I know Dumaguete people are very intelligent to choose, and they know mga kaigsunan of who really can give good service and who can continue the projects of Mayor Felipe Antonio Rimulyo. Projects para mohatag og success to Dumaguete City, makapaangat sa syudad sa Dumaguete City muna si Attorney Deo Rimulyo. He is muna siya young as he is, but he mas grabe ni siya makahuna-huna o kayuhan. Kay kuan gud siya, ambitious siya na muhatag og kayuhan sa Dumaguete City. Nakitaan pa niya siyang amahan, aduna pa siya pareha hunahuna o mas labaw pag hunahuna siyang amahan kabahin og paglantaw og unsay mga maayo na mga projects na pwede niya ibutang sa Dumaguete. See? Plus he'll be guided by his father, of course, Mayor Epe Rimulyo. Kay Mayor Epe Rimulyo, ayaw po na siguraduhon po na niya nga maayo ko ng Dumaguete. Kaya na ko nagisugtan sa pag-improve sa Dumaguete. Pero katong sa inyong piliyon, di ba na kuha ni Mayor Epe Rimulyo. Yeah, ato piliyon po ang ihang vice po, iyang presiding officer, nga si Councilor Carissa Tolentino Maxino. Wow! Strong tandem. Plus ang iyang mga konsehalis. Councilor Gigi Esminia, Councilor Ray Lindon Lawas, Mr. Renz Masyon, Mr. Clark Labi, Councilor Pitit Baldado, Mr. Camilo Rimulyo. Wow! That is a lineup. Napa, and I'll be announcing it soon. All right. Okay. So, wa na tayo igong oras mga kaigsunan. So, daghang salamat mga kaigsunan sa inyong paglandaw sa itong programa Tatak Rimulyo, Lupad Negros Oriental Level Up Dumaguete City. This again has been Douglas Nazareno via Breaking News Media. Goodbye and God bless you all.